Eto, trending ngayon si megastar Sharon Cuneta dahil sa kanyang pahayag na patama nga dito. Mukhang meron siyang patama. Kanino kaya pinapatama to ni Sharon Cuneta, no? Dahil yung kanyang pahayag dito sa kanyang speech na to, tira no choice daw. Ito daw si si PBBM o nagkamali yata ng pinili, no? So tingnan natin ngayon dito kung anong reaksyon ng mga netizen dito sa kumakalat ngayon at trending na balita tungkol nga dito kay Sharon Cuneta at dito kay BP Inday at kay PBBM, no? At pumalag dito ang Malacanang, no, sa pahayag ni BP Inday dahil mukhang hindi yata nagustuhan ng Malacanang ito si Yusek Claire Castro sa mga sinasabi ni BP Inday, no? Eto matatawa kayo guys, no? Ewan ko kung nagkamali ba talaga to si PBBM ng partner, no? O yung katandem sa noong election 2022 na si BP Inday. Eto panoodin natin yung video. Wala pang eleksyon 2028 pero may patutsyada tungkol dyan si Vice President Sara Duterte na pinalaga ng Malacanang. Biniro naman ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa naging running mate noong 2022. May report si Ivan Mayrina. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Mali your choice, no? Mukhang pinapagabas yata neto ni megastar, no? Na nagkamali ng choice o pinili si PBBM. Ang tanong, si PBBM kaya nagkamali o si BP Inday? Di ba? Kung isipin natin, si BP Inday nga nagkamali dyan ng choice na yan na maging running mate niya noong election 2022, di ba? Hindi ko malaman kung ito ba si megastar ay bagimbing o sinong pinapanigan niya, di ba? Usap-usapan ang sinabing yan ni Sharon Cuneta sa gala kagabi sa Intramuros para kilalanin ng mga Pilipinong may malaki ambag sa arts at entertainment. Kabilang sa langharana sa first couple, si megastar. May bahay ni Senador Kiko Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. Katunggali ang running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. So opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. So ibig sabihin kaya nag-opinion si Shawi doon, no? Dahil mukhang hindi yata niya na nagustuhan na hindi yung kanyang asawa ang pinili ni PBBM kasi tumakbo din niya si di ba si Kiko. Imbis na si Kiko yata ang gusto niya sana, iba ang pinili ni PBBM kaya nasabihan niya yata to ng mukhang nakakahiyang nagkamali daw siya ng pinili. No, siyempre may mga issue na binabato ngayon dito kay BP Inday, yung tungkol dun sa mga funds na ninakaw di umano. Tapos eto pa yung mga Duterte na issue, di ba? Mukhang pinapamukha neto ni Shawi, no, na nagkahamali talaga si PBBM. Baka isip-isip niya, dapat yung asawa ko na lang ang inano mo, pinili mo kaysa diyan kay BP Inday. No choice No choice. Alam kasi ni PBBM na hindi siya mananalo kung pipiliin niya si Kiko. Di ba? Alam niya yan. Hindi siya mananalo sa pagka-presidente. Kasi kung isipin mo, hindi naman mananalo yung si Kiko kahit busy, di mananalo Kaya kumapit talaga siya dito kay BP Inday kasi alam niya, magkakasang Duterte talaga. Kahit saan, malakas talaga ang Duterte. Kahit ngayon 2028 election, Duterte ang mamamayagpag dyan. Di ba? Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Vice President Duterte. Nang tanungin si Duterte tungkol sa plano sa 2028, puna sa kalagayan ng bansa ang itinugon ng bise. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha,
sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Nako, yun talaga. Posible talaga mangyari yan kapag yung ating administrasyon ngayon ay tuloy-tuloy sa paggawa ng ano. Di ba sabi nila, kailangan pakitan ng ating government na sa ganun mapaayos na ulit yung ating bayan. Sa 2028, ano kaya nga ayusin na ni BP Inday kung sakaling malubog na talaga tayo na tuluyan, di ba? Talagang possible talaga na wala ng Pilipinas sa pag-uusapan. Talaga niya na Malacanang. Ng Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Sa pinakuling survey ng social weather stations, nakakuha si Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero ang Pangulo, negative 3 ang net satisfaction rating. Natanong ang Palasyo sa rating ng bise. Kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Hindi din mahanap ni Claire Castro yung rating kung saan nagmula yung negative 3 ni PBBM. Wagan joke yan. Alam naman natin na nagiging negative na yan talaga si PBBM sa mga ratings kaysa trust rating eh. Si BP hindi namamayagpag talaga dyan eh. Magtataka pa siya kung saan nagmula. Siyempre, sa mga tao. Saan pa ba naman sa mga aso? Kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag ni Castro. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. Ivan Meri. Wagan joke na yan. Itong Yusek na to. Todo ano talaga yan, no? Todo depensa talaga sa kanyang amo, no? Kahit yung survey, pinapalabas niya pa din na ano, kumbaga, walang kwenta yung survey, hindi daw totoo yun. Hindi totoo survey. Kasi, nagtatrabaho naman talaga daw yung amo niya. Diba? Wala tayong magagawa, eh. Bayadan dyan si Yusek, eh. Aga namang, ano, yan, yung Yusek na yan si Claire. Dating anti-BBM yan. Ngayon, pro-BBM na siya, 'di ba? Hindi niya may tatanggi sa kanya sarili yan, no? Na dating anti-BBM siya. Tapos ngayon, syempre, kinuha. Pro-BBM na, no? Comment down below kayo guys kung ano masasabi nyo dito. At huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? Nang lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga video.